sama-sama tayong magiging sarakli. Hindi na po makatarungan para sa isang grupo ang labis na pagtaas ng singil sa mga TNVS tuwing rush hour o kapag umiiral ang surge pricing. Ang hiling nila sa LTFRB, mas matibay na pagkontrol sa singil lalo na ngayong malapit ang magpasko. Saksi si Oscar Oida. Kung meron mang consistent o hindi nagbabago kapag tumapak ka sa Metro Manila, yan ay halos kahit saan magpunta, may matinding traffic. Lalo pa kung madaan ka sa EDSA. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, asahang mas gagrabe pa yan habang papalapit ang Pasko. Nito ang November 17, naitala ng MMDA ang pinakamaraming sasakyang dumaan sa EDSA ngayong taon. Umabot ito sa 429,000, mas mataas kumpara sa daily average na 408,000. Definitely habang papalapit na yung Kapaskuhan, alam naman natin yung ating mga kababayan, even nasa labas ng Metro Manila, yung mga nasa probinsya, ang tendency talaga nila is dito namimili. We're expecting that the volume of vehicles sa mga major thoroughfares natin ay tataas pa. Hamon pa sa traffic management ang nasa 30 mall malapit sa EDSA. Kaya ang mga field personnel na nakatalaga malapit sa mga mall, pinapag-overtime hanggang hating gabi. Kahit karaniwang duty nila ay mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. Aming advice sa mga field personnel namin is to manage the traffic well. As much as possible, yun ang tutukan nila at huwag yung panghuhuli kasi meron naman tayong NCAP. Dagdag pasakit pa sa mga commuter ngayon ang mas pahirap ang pag-book sa mga TNVS o Transport Network Vehicle Service at mas mahal na singil tuwing rush hour. Si Eri na umuuwing North Caloocan, dating 250 pesos ang pamasahe sa sinasakyang motorcycle hailing service mula Agam, Quezon City. Ngayon, umaabot na raw sa 340 pesos pataas. Malaking factor po yung place, bawa nasa mall, ganyan. Marami rin po kasing kasabayan mag-book, kaya agawan po talaga yun. Ang taga San Jose del Monte, Bulacan na si Rhea Lynn, 500 pesos ang pamasahe kapag nagbubook ng 4-wheel TNVS. Pero ngayon, lumalagpas na raw sa 800 pesos ang singil. Bali yung 800 po, isang buong araw na po namin sa work yun. And then kung ipapamasahe pa po namin sa 4 wheels, wala na po kaming pagkain. Minsan po, abot po ng 1 hour yung pagbubuk po. 1 hour, 30 minutes to 1 hour po. Ayon sa grupong Digital Pinoys, asahan na ang lalo pang pagsirit ng singil ng mga TNVS ngayong papalapit ang Pasko. Mga surge fare kung tawagin na nakasalalay umano sa availability ng mga sasakyan, tindi ng traffic at sama ng panahon. Ang pinapayagan sa batas, I think parang 1.5 or up to twice the fare ang pinapayagan. Pero sa nakikita natin, marami hong mga pagkakataon na lagpas pa ho dito yung itinataas ng pamasahe dahil ho sa surge pricing. Para sa grupo, hindi raw ito makatarungan. Kailangan yung mga TNVS platforms, yung mga operator, siguraduhin din nila na yung mga kanilang mga sasakyan ay bumabiyahe ho sa oras na kinakailangan ho sila. Dahil isa ho sa mga basehan doon ho sa pagbibigay ng prangkisa para sila ho ay makapagbiyahe, ay yun pong kanila hong kahandaan na magserbisyo sa ating mga mananakay sa anumang oras ng pagbiyahe. Mungkahin nila sa LTFRB, kontrolin ang anilay labis na pagtaas ng singil. Kailangan daw magpatupad ng LTFRB ng matitibay na mekanismong magpapanatili ng makatwirang fare limit na aprobado ng gobyerno. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang LTFRB tungkol dito. Para naman masigurong may sapat na masasakyan ang mga pasahero sa Pasko at Bagong Taon, isinapinal na raw ng LTFRB ang pag-review sa application for special permit ng mga pampasaherong bus. Nagbabala naman ng Land Transportation Office sa mga taxi driver na namimili ng pasahero o di kay nagpapabayad ng higit sa dapat na singil. Pinagbabawal po yan. Kami po ay magkakaroon ng mga operation din against dyan. Kaya pagka po may mga kababayan tayo na naging biktimang ganyan, isumbong po nila sa LTO para po kaagad namin maaksyonan. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oy ng inyong saksi.
10 personalidad ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman na sampahan ng kasong plunder at iba pa dahil sa issue ng kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Kabilang dito si dating Senator Bong Revilla na handa raw pabulaanan ang mga alegasyon laban sa kanya. Inaimbisigan naman para sa case build-up sina Senator Chis Escudero at Mark Villar at mga dating senador na sina Grace Poe at Nancy Binay. Saksi, si Joseph Moro. Ang hustisya ay stricto. Sa ikawalong referral nito sa Ombudsman, 10 ang inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na kasuhan ng plunder, direct o indirect bribery at corruption of public officials. Kabilang dyan si dating Senador Bong Revilla. Ilan sa mga pinagbasehan ng rekomendasyon ng ICI ay yung mga sinumpaang salaysay ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na isinumite niya sa komisyon. Why did we give weight on the affidavit of Yusek Bernardo? Well, I see sincerity on this part. Nung humarap sa Senado si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, sinabi niyang personal siya naghatid ng kahong-kahong pera na nagkakahalaga ng 125 million pesos kay Revilla sa bahay nito sa Cavite noong 2024. Iba pa raw yan sa 250 million pesos na hinatid rin daw niya sa bahay ni Revilla bago magsimula ang kampanya para sa 2025 elections. Ayon sa tagapagsalita ni Revilla, umpisa pa lamang ay handa nang humarap sa ICI si Revilla pero hindi raw siya binigyan ng pagkakataong madepensahan ang kanyang sarili. Ang mga nagdawit daw sa pangalan ni Revilla ay kasama sa mga bumuo at nagpatakbo ng sindikato na ani ay nakinabang sa bilyon-bilyong pisong pondo. Oras daw na mabigyan ng pagkakataon ng Ombudsman na kahanda raw si Revilla na sagutin ang mga paratang. Bukod kay Revilla, pinakakasuhan din ng kaibigan at campaign donor ni Senador Chis Escudero na si Maynard Ngu, pinsan ni Senador Mark Villar na si Carlo Aguilar, aide ni dating Senador Nancy Binay na si Carlene Yap Dilla, staff ni dating Senador Grace Poe na si JY De La Rosa at isang Mrs. Patron. Gayon din ang mga opisyal ng DPWH na sina Jean Ryan Altea, Gerald Opelencia, Manny Bulusan at Ruel Umali. Sa salaysay ni Bernardo, sinabi niya naghatid siya ng kabuuang 280 million pesos para kay Escudero na inihatid niya sa building na pagmamayari ni Ngu. Si Villar kumikickback naman daw sa mga pondo para sa EDSA at sa maintenance ng mga creek at iba pang daanan ng tubig at idinaan umano ang mga komisyon sa pinsan ni Villar na si Carlo. Si Binay aabot daw sa 15% ang kickback na kinukubra raw ng aide nitong si Yap Dilla. Si Poe humiling daw ng mga proyekto kay Bonoan sa pamamagitan ng kanyang staff na si De La Rosa at nakakuha raw ng 20% na kickback na kinolekta raw ng isang Mrs. Patron. Walang inirekomendang kaso laban kina Escudero, Villar, Binay at Poe. Pero pinaimbestigahan sila ng ICI sa Ombudsman para sa case build-up. Ayon kay Poe, ang rekomendasyon ng ICI na i-refer siya para sa investigasyon ng Ombudsman ay patunay na hindi sapat ang ebidensya para sampahan siya ng reklamo. Sinisikap pa namin makuha ang pahayag ni Escudero, Villar at Binay pero dati na nilang itinanggi ang mga paratang ni Bernardo. Sinisikap din namin makuha ang panig ng iba pang nabanggit sa ICI referral. Nagsumite naman ng dagdag na ebidensya ang ICI sa Ombudsman laban kina dating ako Bicol Representative Saldico, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, Bernardo, COA Commissioner Mario Lipana, mga dating DPWH engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at JB Mendoza. Sinisikap din namin makuha ang kanilang panig. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, base sa updated report na ipinasa ng DPWH sa Blue Ribbon Committee, aabot sa 79 billion pesos ang nawala sa kaban ng bayan dahil sa ghost flood control projects mula noong 2016. Lumalabas parang 494 ang total. Not 600 plus. 494 ghost projects out of 13,000 projects. Sa halagang yan, pwede na sana makapagpatayo ng 22,000 hanggang 50,000 mga classroom o mahigit 2,000 4-story 12 classroom school buildings base sa average na presyo ng mga ito ngayon. Sa gitna ng bilyon-bilyong pisong nasayang na pondo dahil sa katiwalian, tiniyak ni Finance Committee Chairman Senator Win Gatchalian na wala na makalulusot na anumang ghost project sa 2026 General Appropriations Bill. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi.
Sa isang pahayag, sinabi naman ni Senator Mark Villar na ang desisyon ng ICI na i-refer ang kanyang kaso sa ombudsman ay patunay na walang basihan ang mga alegasyon laban sa kanya. Handa raw siyang sumailalim sa investigasyon ng ombudsman. Isang lalaki ang inaresto matapos tutukan ng patalim ang isang babae sa Pampanga. At sa Cavite, mahigit 5 milyong pisong halaga ng shabu ang nadiskubre sa bubong ng isang bahay. Saksi si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Isang kahon na naglalaman ng hinihinalang shabu ang nadiskubre sa bubungan ng isang bahay sa loob ng subdivision sa Barangay Pasungkawayan 2 sa lungsod ng General Trias sa Cavite. Ayon sa hepe ng pulisya, agad nilang nirespondihan ang lugar na makatanggap ng ulat mula sa kapitan ng barangay. Pagsapit sa lugar, positibong naglalaman ng mga hinihinalang shabu ang kahon na namataan sa bubungan. Nang suriin at mag-imbentaryo, umabot sa 10 pakete ng hinihinalang shabu ang laman ng kahon. Halos 800 gramo ang timbang nito at nagkakahalaga ng mahigit 5.4 milyong piso. Napulapog naman ang mga residente ng Barangay Santo Niño sa San Fernando, Pampanga nang biglang pumasok ang isang lalaki sa isang shop at tinutukan ng patalim ang isang babae kahapon ng umaga. May humahabol daw kasi sa kanya at gusto siyang patayin. Meron daw umahabol sa kanya na gustong pumatay. So parang nag-hallucinate siya. Then ginrab niya tong biktima natin na attendee ng isang business na laundry. Ginawa niyang shield. Agad rumisponde ang mga pulis at naaresto ang sospek. Apparently, nung dumating yung mga pulis natin, kumalma naman yung suspect at peacefully siyang sumama. Ayon sa pulisya, hindi na siya sasampahan ng kaso matapos siyang patawarin ng biktima. One validation na pag-alaman natin itong tao is parang kalalaya niya at nag-serve siya ng sentence sa isang kaso. Sa ngayon, nasa kustudiya pa rin ng pulisya ang sospek at inihahanda na ang kanyang turnover sa DSWD dahil wala na umanong pamilyang mauwian. Wala pang pahayag ang sospek. Sugatan naman ang mag-ina ng saksakin ng isang lalaki sa Barangay Riverside, Davao City. Agad silang dinala sa ospital. Nasa stable condition na ang mga biktima. Tumakas ang sospek pero naabutan siya ng mga pulis na nagtatago sa bahay ng kanyang binan. At nang akmang sasaksakin ng sospek ang isang task force Davao personnel, binaril siya na kanyang ikinasawi. Ayon sa pulisya, matagal nang may hidwaan ang pamilya ng sospek at mga biktima. Isang lalaki naman ang natagpuang patay sa driver's seat ng isang kotse sa Talisay City, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, pagmamay-ari ng isa sa mga residente ang kotse ngunit hindi na raw ito ginagamit. Dahil naaagnas na ang bangkay, hindi na matukoy ang pagkakakilanlan ng lalaki. Posible raw na nagtangka siyang kunin ang kotse base sa investigasyon ng pulisya. Para sa GMA Integrated News, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Naharap po sa kasong murder ang isang lalaki matapos niyang saksakin hanggang sa mapatay ang dating kasintahan ng kanyang nobya sa Pasig City. Ang ugat ng krimen, love triangle. Saksi si Emil Sumangil, exclusive. Habang naglalakad ang biktima sa kahabaan ng Ortigas Avenue sa Pasig, binuntutan siya ng suspect at inundayan ng saksak sa leeg. Saka nagmamadali itong tumakas. Naiwang nakandusay sa kalsada ang biktima na kinalaunay nalagutan na ng hininga. Wala pang 24 oras. Nadakip ang sumaksak sa biktima. Ayon sa investigasyon, love triangle ang ugat ng krimen. Itinumba ng suspect ang biktima para mawalan siya ng karibal. Pinag-aagawan nila yung kanilang girlfriend. So dating girlfriend ito ng biktima, ngayon ay napunta sa suspect. Ang gustong gawin ng biktima, mapunta ulit sa kanya, kaya itong suspect natin ay sinaksak niya nitong biktima. Hindi nahirapan ng Pasig Police sa follow-up operation dahil nakipagtulungan ang dalaga. Ay tinuro niya kung nasan ito makikita. At itong pong suspect po natin ay involved po ito sa mga pagnanakaw. Murder ang inihaing kaso laban sa suspect. Kitang-kita po sa CCTV camera kung paano niya po isinigawa yung kanyang krimen. Naglalakad po yung ating biktima na nakatalikod. Nasa inquest proceedings ang suspect buong maghapon. Patuloy namin siyang hinihingan ng panig. Mensahe naman ng Pasig Police sa publiko, ang krimen na ito'y naresolba agad dahil sa agarang reaksyon ng mga tao. Ito po ay isang successful 911 po na sinasabi po ng ating kapulisan. Kaya ang yung pong agaran po na pagtawag po sa amin ay nagkaroon po ng agaran po din po na solusyon. Para sa GMA Integrated News, ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.
Posible ngayong linggo na ilipat ng kulungan si dismissed Bamban Mayor Alice Guo. Ayon sa BJMP, natanggap na ng Pasig City Jail Female Dormitory ang commitment order para dalhin si Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Nauna na ibinisura ng Pasig RTC ang motion ng company Guo na manatili siya sa Pasig City Jail Female Dormitory. Isa po si Guo sa mga sinentensya ng habang buhay na pagkakakulong matapos mahatulang guilty sa kasong qualified human trafficking. Ayon sa Bucor, pagdating sa Correctional Institution for Women, sasailalim si Guo sa 5 araw na quarantine. Arestado ang 7 individual na sangkot umano sa investment scam. Gumagamit umano ang mga suspect ng mga logo ng international organization gaya ng ICC at ng UN para makapanloko. Saksi si John Consulta, exclusive. Kulang po kayo, magkulang kayo. Hindi na nakapalag ang primary target na inaresto ng NBI Calabarzon sa ikinasa nilang entrapment sa Batangas City. Kayo po ay naaresto ng NBI sa violation ng Securities and Regulation Code at ng Syndicated Estafa. Kayo ay may karapatang manahimik. Arestado ang 7 suspect matapos tumanggap ng mark money mula sa undercover agent ng NBI. Ayon sa NBI Calabarzon, sangkot sa visa investment scam ang mga hinuli na gumagamit umano ng pirma ng mga kilalang tao at logo ng international organizations para mapaniwala ang mga biktima na mamuhunan sa kanila. Naglalagay din umano sila ng peking US visa sa passport ng kanilang biktima at tinatatakan din ang mga pasaporte ng peking stamp ng International Criminal Court at White House ng Amerika. Marami na umanong natangayan ng milyong-milyong piso sa Batangas, Laguna, La Union, Pangasinan at iba pang probinsya. Ginagamit din nila yung ibang mga organizations like the ICC, the Anti-Money Laundering Council, United Nations, White House, even the White House. They are also issuing mga diplomat passport na may validity na 50 years. Nagsusulisit sila ng pera sa mga tao at as low as 5,000 pesos and as high as 24 million pesos. Nagpa-promise sila ng projects na pwedeng pondohan ng kanilang opisina. So kapag ang investment mo is ay 3.5 million, meron kang kaukulan na proyekto amounting to 1 billion to 4 billion pesos. So kapag ang investment mo ay 24 million, meron kang investment na fund or project na worth over 4 billion pesos. Pati NBI Calabarzon, tinangkapang lokohin ng sulat na galing at pirmado umano ni US President Donald Trump. Iniuutos umano niya sa ating korte at sa NBI ang agarang pagpapalaya sa mga inaresto. Pero ayon sa NBI, peke ito at gagamitin ebidensya para sa mga ihahaing kaso. Nagkaroon ng babala ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinasabi nga ng BSP na hindi connected ang corporation sa kanila at binababalaan din ang mga tao na huwag magbigay ng pera dito. Wala pa rin pahayag ang inoperate na grupo ng NBI habang nakapiit na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang 7 inaresto. Inaanyayahan ng NBI PRO4A ang iba pang mga posibleng naging biktima na magtungo lang sa kanilang tanggapan para makapaghain ng karapatang reklamo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Itataas po ang sweldo ng Military at Uniform Personnel o MUP simula sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos bilang pagkilala yan sa mahalagang papel ng MUP sa pagtugon sa mga sakuna at pagbabantay sa seguridad ng bansa. Kasama dyan ang mga nasa Department of National Defense, Department of Interior and Local Government, Philippine Coast Guard, Bureau of Corrections at National Mapping and Resource Information Authority. Hahatiin po sa 3 yugto ang pagpapatupad ng aumento sa sweldo sa unang araw ng Enero sa 2026, 2027 at 2028. Itataas din ang subsistence allowance ng mga MUP sa 350 pesos kada araw. Bukod po sa mga palyadong proyekto, pinuna rin ng Commission on Audit ang mga pineking accomplishment report ng DPWH pati ng hindi paniningil ng mga penalty. Ang sagot dyan ng DPWH sa pagsaksi ni Maki Pulido. May mga proyektong palyado
pinekeng accomplishment reports at hindi paniningil ng penalties sa contractors. Ito ang findings ng Commission on Audit sa pinakahuling audit report nito sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways para sa taong 2024. Hindi lamang para sa mga flood control projects, kundi pati sa ibang uri ng istruktura gaya ng kalsada, school buildings, tulay at iba pa. Sa 747 infrastructure projects ng DPWH, nakita ng COA na hindi nasunod ang mga probisyon sa kontrata dahil kulang sa pangangasiwa at pagbabantay. Ang kabuuang halaga ng mga proyektong ito nasa halos 6.5 billion pesos. Pinuna ng COA ang mga structural defect gaya ng cracks, paggamit ng substandard na materyales at iba pa. Sa mga locally funded projects tulad ng mga farm-to-market road at school building, nakita ng COA na hindi na ipatupad o hindi maayos ang pagpapatupad ng mahigit 2,500 projects na may kabuuang halaga na mahigit 138 billion pesos. Sabi nito, dahil sa mga technical defects at deficiencies ng mga proyektong ito, maaaring makompromiso ang kaligtasan ng publiko. Kung hindi raw ito agad kukumpunihin, maaaring mas masira kaya masasayang ang pondo ng bayan. Pinuna rin sa COA report ang mga pekeng accomplishment report sa DPWH Region 4B, 6, 10 at Cordillera Administrative Region. May nakitang halos 2 billion pesos na halaga ng mga proyekto na idineklara ng 100% completed kahit na hindi pa ito tapos o kaya ay may depekto ang proyekto. Sa kabila nito, nabayaran ng buo ang kontraktor ng 48 proyekto ng mahigit 2 bilyong piso. Naka-highlight din sa report ng COA ang mahigit 1.5 billion pesos na advance sa mga kontraktor na hindi na nabawi kahit kumpleto na ang proyekto, tinapos o tatapusin na ang kontrata. Sa ilalim ng batas, kung bigo ang supplier na ipatupad kung ano ang nasa kontrata sa kabila ng time extension, maaari na itong patawan ng penalty. Pero nakita ng COA na marami sa mga contractor ng DPWH projects ang hindi rin pinatawan ng liquidated damages kahit lagpas na sa 1,000 araw ang delay. Ang iba naman, mas mababa pa ang penalty sa dapat na halagang siningil sa supplier o contractor. Sa tugon ng DPWH, sinabi nitong may 450 billion pesos para sa halos 11,000 na infrastructure projects na hindi pinanukala ng DPWH at sumulpot na lang sa General Appropriations Act pagdaan sa Kongreso. Ito raw ang dahilan kung bakit limitado ang kanilang kahandaan para ipatupad ang mga proyekto. Sinisikap pa namin kunan ng pahayag si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang nakaupong kalihim noong panahong sakop ng COA audit report. Para naman kay kasalukuyang DPWH Secretary Vince Dizon, kailangan talagang maayos ang budget process at matiyak na may plano at kailangan ng proyekto bago ito paglaanan ng budget. Yun talaga ang punot dulo nun eh. Kung magiging stricto tayo na kailangan ang mga project para mapondohan ito sa budget, kailangan kasama sa mga plano ng mga probinsya, ng mga region. Kailangan ang mga proyekto, kailangan yan ng masusing mga pag-aaral. Yun ang magiging solusyon para hindi na maulit yung nakita natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, 22 araw na lang, Pasko na at naglalagablab ang pasiklab ng Christmas decor lighting sa Camp Crame sa Quezon City. Saksi, si Jamie Santos. Di pa man Pasko, aakalain ng New Year na sa Camp Crame sa Quezon City. Nagliliwanag ang paligid dahil sa nakakamanghang fire dancing. Kasunod niyan, pinailawan na ang Christmas decorations sa PNP National Headquarters na sinundan pa ng fireworks display. Paskong Pasko na rin sa San Juan kung saan pinailawan ang native-inspired Christmas tree na ang mga palamuti gawa sa kapis at abaka. Bukas na rin ang Christmas Bazaar. Makabibili na ng mga murang pagkain at pangregalo makatutulong pa sa mga lokal na negosyo. Talagang Christmas is in the air na sa Magsingal, Ilocos Sur dahil sa hot air balloons-inspired Christmas tree. Literal na magical ang selebrasyon dahil sa magic show para sa mga bata. Sa lungsod ng Candon, Christmas Candyland naman ang tema. Namumutik-tik na rin ang pampaskong dekorasyon sa isang Christmas village sa San Fernando City sa La Union. Pag-asa ang hatid, 17-meter Christmas tree na ang mga palamuti likha ng mga person deprived of liberty.
Dinarayo rin doon ang carnival rides, maging ang Christmas Bazaar na tampok ang mga lokal na produkto ng lalawigan. Sa City of Pines, gawa sa kawayan ang Christmas tree sa Session Road. Nagliwanag din sa mga lansangan ng taunang Lantern Parade. Gawa naman sa mga baon ng niyog ang Christmas display sa Agdangan, Quezon. Bumida rin ang ipinagmamalaki ng puto bao o kakanin na pinalamanan ng minatamis na buko. Ang giant Christmas tree sa Ormoc City, pagpapahalaga sa kalikasan ng mensahe. Agaw atensyon ng 12 rotating pineapple queen sa Ormoc Plaza, na halaw sa sikat na produkto ng syudad at kumakatawan sa 12 buwan ng taon. 8 floats din ang nagpasiklaban ng disenyo sa Parade of Lights. Mayroon pang concert at fireworks display. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Nahulog sa ilog ang isang kuliglig matapos bumigay ang bahagi ng tulay na yan sa Kalanasan, Apayao. Ayon sa uploader ng video, makailang beses pang dumaan ang kuliglig sa tulay na gawa sa kahoy para ihatid sa nakaabang na truck ang karga nitong palay. Tulong-tulong ang mga residente na iahon ang kuliglig. Nagtamo ng galos ang 2 sakay nito. Sinuri na ng lokal na pamahalaan ang tulay para makumpuni ito. Posibleng magpaulan sa ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility bukas. Huling namataan po yan sa layong 1,095 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At mataas pa rin ang tsansa nitong maging bagyo na tatawaging Wilma. Ayon sa Pag-asa, posible itong maglandfall sa silangang Visayas o Timog na bahagi ng Luzon sa Biyernes o sa weekend. At posible pang magbago yan kaya tumutok po sa mga update. At dahil sa LPA, nakataas ang heavy rainfall advisory ng Pag-asa sa ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces, pati na sa ilang probinsya sa Bicol Region. Umiiral din sa ngayon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, shear line, amihan at localized thunderstorms. Nilinaw ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo na hindi inalok sa kanya ang titulong Miss Universe Asia. Habang si Alden Richards, ibinahagi naman ang mga aral at pinagdaan ng pagsubok sa 15 taon niya sa showbiz. Narito ang showbiz saksi ni Aubrey Carampel. Sa kabila ng tagumpay at blessings na natatanggap na Alden Richards sa kanyang 1.5 dekada sa showbiz, kalakip din ito ang mga aral na natutunan at mga pagsubok na hinarap, lalo na sa pakikitungo sa iba. How I wish I could have go back to the times na nasaktan ako ng mga tao and I've hurt some also. Gusto ko lang siyang balikan. But yun nga, kagaya nung sabi ko, para baguhin? Para just to, baka kaya lang itama ulit. Para lang mawala yung sakit sa nasaktan ko and mawala yung sakit dun sa nanakit sa akin. Medyo yun kasi yung parang things that I tend to go back to. Na what if hindi kaya nangyari yun? What if okay? What if? Yung the what ifs of life. Ang lalim niya? Yeah. May pangalan ba yan? Marami naman sila. Naging mas malinaw din daw sa aktor ang mas malaking calling sa likod ng kanyang mga ginagawa. Whatever it is that I'm feeling, gusto ko na si-share ko siya. Ayoko siyang sinasarili. There's no fulfillment with a success that's being celebrated by just, one person. Being able to be here and, be a platform of inspiration to make people feel like that their lives are getting better every day with the things that you do. I think that's my higher calling. Kaya walang pagsidlan ang pasasalamat ng aktor sa lahat ng kanyang tagumpay na ipadarama daw niya sa pamamagitan ng isang event. Ang AR-15 Moving Forward sa December 13 at the City of Santa Rosa, Laguna Multipurpose Complex. Gusto ko maramdaman nyo na parang there's nothing but gratefulness and appreciation yung past 15 years. And lahat kayo kasama doon. Nilinaw naman ni Miss Universe 2025 third runner-up Atisa Manalo na hindi niya tinanggihan ang titulong Miss Universe Asia 2025. Kinumpirma ito ni Atisa kanina sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda at sinabing hindi naman ito talaga inialok sa kanya. At kung sakaling inialok,
tatanggihan daw niya ito. Nag-assume pa nga ako eh. Even before in-offer sa akin, sabi ko kay Mama J, pag nag-offer, Mama J, pag nag-offer sila, wag na nating tanggapin. Yun yung sabi ko sa kanya. Pero in-assume ko lang, hindi naman nila in-offer talaga. At nang tanungin kung ang pagpasok sa politika ang susunod niyang plano. No, Tito. Talaga? You wouldn't get into politics? I tried to for a while. I thought I was gonna get into it. Pero That's why sabi I ko, asked you. Oo. Parang hindi pa kaya ng skill set ko. Oo. So now, I don't know yet. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.